Good day mga tirador! Welcome back to my YouTube channel. So ngayon po ang aaralin nating game ay yung laro ng isang kapwa nating Filipino master sa FIDE World Team Rapid and Blitz Chess Championships. So ito ang game ni International Master Kim Steven Yap kay Super Grandmaster Alexander Ipatov ng Turkey. So ito pong kalaban ni Kim Steven Yap ay isang ganap na super grandmaster sa classical chess, no? So ang rating niya sa classical is 2644. So 2644 talaga napakataas po niyan and quality po ang tira niyan. No? So ito kasing larong ito, makikita natin kahit 2200 lang po ang rating ni Kim Steven Yap, talagang quality ang mga tira. Kasi yan po ang parang drawback, no? Pagka nasa Pinas ka, ang rating mo mababa kasi wala masyado exposure, and pagka lumaban yan sa international chess ay talagang mapapalaban po kahit grandmasters. So dito punta tayo sa ating game. White po si IM Yap and black si Grandmaster Ipatov. Ito po nag-start with E4, C6, and then D4. So yan po, nagbabadyang karokan pero nag-knight A6 yung Grandmaster ng Turkey. So dito pa lang, sa opening pa lang makikita natin, talaga medyo kinokumpiyansahan na ni GM Ipatov si IM Yap kasi yun na nga po, ang rating is 2289, sabi niya. Siguro, kayang-kaya ko itong Filipino IM na ito. Kaya antitira ko muna, knight na patagilid. So yan po, pwede pong kainin yan para ma-doubled pawn, pero pain po yan eh. Kasi ayaw mong kainin yan, ma-open yung rook. And later on, baka dyan din magdi-develop yung bishop. Tapos hawak pa nung black yung bishop pair. So hindi po talaga kakainin yan. Ayan. So nag-normal development lang with knight f3, g6, and bishop e3. Ayan. So develop lang tayo ng normal, bishop g7, knight c3. So hindi pa rin kinakain ito kaya iniwas na knight c7 and queen d2. Ito po yung tinatawag na English attack para yung bishop anytime pwedeng ipalit doon sa bishop ng itim. So nag d5, castling queenside, bishop g4, and then h3. Tapos bishop f3, gf3, and knight f6. So kung napanood niyo po yung video ko kagabi, is merong tinatawag na Capablanca technique kung saan ipapalit mo yung isang bishop and then lahat ng pawns ilalagay mo sa opposite ng kulay ng bishop na natitira sa iyo, no? So ang natitira sa black is yung dark squared kaya lahat po ng pawns ilalagay niya sa light square. Yan po ay napaka solid and napaka tibay. So h4, e6. Yan, binuo niya na yung Capablanca technique. So nag king b1, queen e7, and then bishop e2. Castling queenside. Ayan. So ano pong pinaglalaban ng white dito? Meron siyang slight space advantage and meron siyang bishop pair. Ang drawback lang, meron siyang double pawn. So around balance po, may slight advantage ang puti. So nag e5, knight h5, and then pagka f4, dito po nag f5, and nag bishop takes h5 dito si IM Yap. Binigyan po yan ng question mark ng ating engine. So ibabalik po natin, ang tira daw dito is knight a4 dito sa gilid. Ang pasok ng knight, no? Merong idea papuntang c5, merong idea yung queen lalabas. So halimbawa mag king b8 ka, knight c5, and then yung queen diretso aatake sa queen side. So ibalik po natin, hindi kasi ginawa yan, no? Kasi medyo papunta sa gilid, mahirap po itira yung mga moves na pumupunta sa gilid ng pyesa. So dito kinain, kasi merong nakitang idea si IM Yap kung saan itong pawn sa h5 ay babaksak po. So pagka kain dyan, merong knight e2, queen f7, knight g3, and then pagka bishop f8, queen e2, maka-capture yung h5 pawn, and pagka bishop e7, capture, and one pawn up para sa puti. So dito po,
merong slight advantage ang puti kasi kahit 1 pawn up yan, nasa gilid yan. Tapos, doubled pawn pa yung F-pawn. Itong doubled pawn. Ayan. So, slight advantage lang. So, nag-rook DG8, rook H3, para pagka rook G4, madidepensan with rook H1. So, knight A6, and then pagka A3, nag-knight B8. Ayan, so pagka knight B8, bishop D2, si IM Yap, and then nag-knight A6 ulit, si GM Ipatov. Siyempre, 1 pawn down ka. Siguro gusto mo ng tabla, no? Parang ano po yan, indirect offer draw. Pagka bumalik dito, baka bumalik na rin si GM Ipatov and then mag-repetition na siya. Pero hindi po yan ginawa ni IM Yap kasi pagka dugong Pinoy talaga, syempre fighter po yan, para si Pacquiao, nakikipaglaban yan hanggang dulo. So nilaban po, rook G3. Ayan, so nakipag-exchange dito. And by the way, of course, 1 pawn up ka kaya ayaw mo ng tabla. So rook HG8. Ayan, take note lang, hindi po kakainin. Pagka kinain po kasi yan, papasok yung rook sa 7th rank and then napakalakas ng initiative ng puti. So ang ginawa, rook HG8 lang muna. Rook HH3 para depensa. Rook G6. Kinain. And then dito nag-knight F6. So baiting yung GM, nakainin to. Pag kumain yan kain, meron ka ngayong pass pawn. So hindi po yan ang ginawa. Kaya nag-rook G1 lang with the check. And then king A2. Rook G7 para depensa. Knight H5, ibinalik na. Kasi kakainin na. And then rook F7, no? So nag-rook G6, knight G3. And then pagka rook G4, H5, king D7, knight E2. And then dito, nagkapalitan na po ng rook with around balanced position. So dito nag-bishop B4 and ito na po yung critical position kung saan nagkamali po kasi yung grandmaster, no? So nag-bishop takes F2. Pagka bishop F2 kasi nakapag-bishop D6 na kung saan na-cut off yung knight. And dito, dapat nang ititira is yung medyo mahirap gawin na knight C7. Kasi ipapalit mo yung bishop for the knight in a closed position. Alam natin pag closed ang position, mas okay po yung knight, no? Pero yan na po ang kailangan gawin ni Grandmaster Ipatov para ma-maintain yung equality. So dito, equal game, malamang po mauuwi sa tabla. So magkiking, and then C4, magiging ganyan. Very solid naman yung black. So hindi basta-bastang mapapasok. Dito kasi, na-cut off na yung knight. Ang ginawa ni Ipatov, mali po yung idea niya, nag-king E8. Ang gusto niyang gawin, atakihin yung pawn sa H5. Kaso, mapapansin niyo po, pagka B4, B5, king B3, king F7, ano pong napapansin niyo? Itong knight, nandito sa gilid, na-cut off na tuluyan. So, kaya kailangan na po ipalit yung knight eh. Pagka pinalit yung knight equal, ngayon, lumalamang na po yung puti kasi itong knight na ito na parang patay na nasa gilid. So, ang ginawa po dito is A4, king G7, kinain, and then knight C3. So, ang ending na unahan pa, yung king medyo malayo pa, ito po mauuna, makakain yung queenside pawn. So, bishop D4, kumain, bishop B6, and then pagka C4, DC4, kinain dito, king H6, and then ngayon, pagka knight D4, itong knight kulong, may target pa sa E6. So kapag halimbawa, pinersa, nilabas yung knight, pwede na po yan kasing kainin eh. Tapos kain, mauuna pa pong magka-pass pawn, dito game over na yung black. So ang ginawa, kinain na lang ito, pero ang ending po niyan, yung knight kulong. Ayun, so one piece down, si GM Ipatov na force ipakain dito, and then kain. So although may dalawang pass pawn yan, madali pong i-stop ng bishop parehas. So parang useless yung pass pawn. So king C5, king G6, king D6, king F7, and dito sugswang ang itim. Hindi na po makagalaw yung king. So nag H6, bishop A5, A6,
And then pagka bishop E1, H5, King D6. Dito, kahit ano pong galaw, babaksak ang pawn. So pag ito, libre. Pag ito, libre. And pag yung king ang gumalaw, ito naman ang kakainin. So dito, ganag A5, kinain, binalikan, and then bishop G3. So saktong-sakto, pag king G7, kinain dito, king G6, bishop H2, and resign po si Grandmaster Ipatov. So dito sa World Team Rapid and Blitz, marami pong Filipino games kung saan naka-upset ng mga super grandmaster, mapa rapid man yan or mapa blitz. Kasi ganyan po talaga no, yung Pinoy talaga kulang lang po sa exposure kasi mahal po talaga ang budget pagka lalaro ka sa international tournaments. So kailangan mo ng sponsor para tuloy-tuloy ang paglaro mo sa tournaments and then tuloy-tuloy din ang pagtaas ng rating. Pero makikita natin dito kahit hindi po masyadong exposure sa mga international tournaments, kayang-kaya po sabayan yung mga grandmaster ng ibang bansa. So yan lang po ang ating video for today. Kung na-enjoy nyo po yan, please like this video and subscribe to my YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video.